Alam niyo po, dapat po nating maintindihan, kapag tayo po ay naglingkod na at inari na tayo ng Diyos na lingkod niya, meron na po tayong limitasyon. May limitasyon po tayo. Hindi po tayo katulad dati nang wala pang Panginoon sa buhay, kahit saan natin pwede pumunta. Mag-disco, mag-party. Pero kapag ikaw po ay nasa Panginoon na, may limitasyon na po tayo. Nakakita naman po kayo siguro ng isda. Amen? Ang isda, ang kasiyahan ng isda ay mapa sa dagat, mapa sa tubig. Kapag ka ang isda, gaano man kaganda ang lupa, no? Wala siyang paki sa lupa. Bakit po? Alam na na ang buhay niya ay nasa tubig. Kaya kapag yan po ay nahampas ng alon at napunta sa dalampasigan, gagawa siya ng gagawa siya ng paraan na makabalik. Nakakita naman kayo niyan, di ba? Gumagawa siya ng paraan na makabalik siya ulit sa dagat. Bakit? Hindi kasi siya para doon. Hindi siya nakadesenyo para doon. Kaya kahit gaano kaganda ang kalupaan, nandiyan na lahat, may ibon, wala siyang pakialam sa ibon, wala siyang pakialam sa puno, wala siyang pakialam sa bahay, wala siyang pakialam sa tao. Ang tanging pakialam niya lang, makabalik ulit siya sa dagat kasi doon siya mabubuhay at yun ang kanyang buhay. Pero ang tao, mga kapatid, kapag ikaw po ay naglingkod na sa Panginoon, hindi ka na dapat bumabalik sa dati mong buhay na parang wala kang Panginoon sa buhay mo. Kung dati, painom-inom ka, palasing-lasing ka, mga kapatid, lahat ng bagay ginagawa mo sa ikasisiya mo. Puyat ng walang kabuluhan, gala ng walang kabuluhan, no? Lahat ng mga makasalimutan na walang kabuluhan, dati ganyan ang buhay mo. Pero kapag tinawag ka na ng Panginoon, dapat maging katulad ka ng isda. May limitasyon ka na. Hindi may pwede, mga kapatid, na pumupunta pa rin tayo sa mga bagay na inialis na sa atin ng Panginoon Diyos. Tingnan nyo ang isda, ha? Papiliin nyo ang isda. Tubig. Lupa. Tubig pa rin siya. Tubig. Laruan. Tubig pa rin yan, mga kapatid. Tubig, bundok, tubig pa rin yan. Kahit anong ilapag mo dyan, sasakyan dyan, mga kapatid. Kung ano man mga appliances ang ilagay mo dyan, tubig ang pipiliin. At dun sa tatalon, kahit paulit-ulit siyang taboy ng alon sa dalampasigan, babalik at babalik sa doon dahil alam niya, doon siya idinisenyo at doon siya mamubuhay. Ganun dapat ang tao, mga kapatid. Ang isang naglilingkod sa Panginoon, kahit saan dyan, mga kapatid, basta linggo yan, wag mong ipagpapaliban yan kahit anong itapat dyan, mga kapatid. Hindi niya dapat pinagpapaliban yan. Amen. Kung minsan lang, birthday ng kapatid mo, hindi mo pa mapagbigyan. Tulad ng isda, mga kapatid, piliin mo ang tubig. Ganon din sa atin bilang paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit anong itapat dyan, kahit salangan ka pa dyan ng 500 o ng 1,000, sumama ka lang. Maintindihan ka naman ng Diyos eh. 1 linggo lang naman. Mga kapatid, tatandaan niyo po. 1 linggo lang ang mawala sa'yo, madadaya ka ng Diablo. At dahil sa 1 linggo na yon, maaaring maumi ka, mga kapatid, sa pagkakasila mula sa kagat ng leon.